Tapos na ako konti. Hi guys, this is Chris TBPH. Good morning, good afternoon, and good evening. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel para matulungan niyo po akong ma-reach ang 2,000 subscribers. Before po natin mag-start is gusto ko lang pong pasalamatan si Boss Dan aka Brothers Travelers channel dahil sa pag-recognize niya po sa akin at pagpapakilala niya sa akin, pag-announce niya sa akin dun during sa live niya. Marami pong salamat, Boss Dan. At grateful po ako forever sa inyo ni Kai Spencer tsaka sa'yo kasi na-recognize niyo po ang maliit kong channel at yung ginagawa ko. Asahan niyo po na pagbubutihan ko pa po at kayo po ang aking mentor. Kayo po ang isa sa mga tinitingala kong political vloggers ng bansa natin. Salamat po sa inyong service ni Kai Spencer. Salamat po Boss Dan aka Brothers Travelers channel. Maraming pong salamat. Salamat. Laban lang tayo, laban lang. Okay. Today's vlog is halo-halo po ang ating pag-uusapan kasi maraming issue ang bansa natin, ano? Pero ang ibibigay ko sa inyo is yung mababaw na opinion ko lamang kasi yan lang ang kaya kong ibigay, ang mababaw kong opinion. Okay, kung gusto niyo po ng malalim na opinion about sa politics, panoorin niyo po ang Brothers Travelers, Kai Spencer, Banat Bay, Boss Dada, Coach Oli, PH Update, Reaction TV, tapos marami pa pong iba, magagaling si Attorney Trixie, yan, si Attorney Harry Roque, yan yung mga malalalim, Ka Eric Celis, yun. Yun po yung mga maraming mga karanasan about sa politics vlog. So, pag malalalim na mga politics opinion ang gusto nyo, dun po kayo manood. Ang sa akin lang po is yung mababaw na opinion. Etong opinion ko to is yung, alam mo yung pangkaraniwang tao na nag-o-opinion about the politika sa atin, di ba? Yung nangyari sa politika sa atin. So, yun lang yung po sa akin. Diba? Ayoko kasi mag-dig deeper pa para magbigay opinion. Kung ano lang yung nakakayanan ko. Okay. Umpisahan natin yung inilabas na news about kay Paulo Tantoco. Ito guys, matagal ko ng vlog to, nag-komento rin ako about this issue, no? Tapos nag-research ako. Nakita ko to dati sa Hollywood News na sa website nila. Tapos short details ng binigay nila kasi yung case na to is hindi pa tapos. Hindi pa sila nagbigay ng detalyado pero di umano namatay sa drug overdose yan. Pero ngayon confirm na drug overdose nga yung pagkamatay, di ba? Yung isa sa tauhan ni First Lady. Tapos, ayun na nga, ang dami na nga nagko-komento about dito, no? So, sandali lang. Okay. Alam nyo guys, etong kasong to, no? Yung parang kahihiyan to sa bansa natin. Kasi mismong First Lady, yung involved sa case na to. Alam mo, sa totoo lang, kung ganyan dapat si Bongbong Marcos magbitiw na, no? Yung mag-resign na ba siya? Katulad yung sa Prime Minister ng, di ba, ng Thailand, o anong nangyari, di ba? Lang yun, yung parang, issue, lang yun parang, chismis mo matatawag doon, or, di ba, yung parang na lang siya, na booking ba, na nagbibigay siya ng information about sa bansa niya at sa Cambodia, di ba parang nalaman ng ganon. Tapos,
na-suspend siya, 'di ba? Suspended. O yun lang, yun lang yun ano lang, bibigay information. Pero sabihin na natin ano talaga yon yung um, mabigat na kaso yun, 'di ba, sa isang bansa. Parang ano na yun parang traitor na yung dating ano. Pero yung kasi sa atin, about drugs na, tapos first lady pa yung involved. So sana, magkaroon ng magkaroon ng ba siya ng ano, si Marcos, no, yung dignidad niya ba, no, na ano, yung magkaroon siya ng kahihiyan ba, tapos mag-resign na lang siya, no, kasi ganyan about drugs na, tapos siya, may issue siya na ano, yung, inaano ba, yung hinihiling ng taong bayan na magpa-drug hair follicle test siya, 'di ba? Tapos ayaw, hindi naman daw 'yun kasama sa ano niya, 'di ba? Parang hello about drugs, no? Tapos pag pag mayroong nako-confiscate na drugs, walang mga drug lords, no? Walang mga nahuhuling suspect. Puro drugs lang ang nako-confiscate. Parang ano siya, yung hindi na maganda sa imahe ng Pilipinas ang nangyayari about sa ating first family. Yung first lady, 'di ba, si Bongbong Marcos. Alam na ng buong mundo na gaano sila yung bang drug user, 'di ba? Kumbaga, kung kahihiyan na lang ba, no? Kadilikadesahan ba yung tawag doon? Delikadesa, no? Tapos ngayon, tignan mo, ang tanong ko lang dito, bakit yung pamilya ni Tantoco, bakit tahimik, no? Dapat to, yung nagpapa-interview sa media, binibigyan nila ng linaw, di ba? Ganon kasi. Tapos, tahimik? Takot kaya sila sa mga Marcos talaga? Takot kaya talaga sila sa mga Marcos? Ganun baka talaga kalakas ang mga Marcos para katakutan, no? Parang ang no, yung kaya lang patahimikin ng tao, no? Parang ganun ang dating. Yung ganun ang dating sa akin, no? Kasi noon pa naman yan, kahit na yung sa Marcos Sr., ganyan na yung mga ginagawa nila, ganyan na yung pamamalakad nila, yung mga Marcos Sr. dati. Nakakatakot kaya yung martial law. Ang akala lang ng iba, safe yung martial law, no? Hindi sa lahat safe. Sabihin na natin, safe yung bansa natin before kay Marcos. Kasi may firing squad, yung mga tao takot gumawa ng crime, pwede ka maglakad. Kaso lang, hindi lahat may alam kung gaano kakurap si Marcos Jr. Kita mo nga, may gold bar pa, may mga di ba? Tapos, syempre, sinasabi na pinagawa to ni Marcos, of course, kailangan niya kasi ang tagal niya sa position, di ba? Tapos ngayon naman yung anak niya, di ba? Yung anak niya. Sana mag-resign na lang si Marcos kung ganyan may issue about drugs yung first lady, no? Tapos, eto pumutok na tong issue to. Ngayon, magbibilang na tayo ng araw. May mga issue na naman na sasambulat na mako-cover tong issue ni First Lady. Yan. Kasi tingnan mo, may tanim ebidensya, tanim witness, tapos tanim buto, tanim bangkay, tas tanim whistleblower, tapos tanim kaso, 'di ba? Ngayon, ang abangan natin, tanim kaso. Kung ano na naman ang gagawing gimmick ni Boying. Kasi, for sure yan, meron yan silang gagawin mas big issue. Tapos yung mga media kakagatin, tapos yun na yung issue na yun. Papatayin nila tong issue na to about kay, Paulo Tantoco. Papatayin nila tong issue to, tatakpan nila to. 'Di ba? Natakpan nila to. Baka papalaguin nila ang isabong. Yung mga sabungerong namatay, papalakihin pa nila yung issue yan hanggang matakpan tong about kay First Lady. Baka ang gagawin nila is
mag-ano na talaga sila. Ito todo na nila yung ebidensya. Tapos magugulat na lang tayo si Atong ang arestado na at si Gretchen Barreto. Malamang ganyan yan eh. Malamang ganyan yung senaryo niyan para mapagtakpan tong kaso ni scandal ni First Lady. 'Di ba? Ganon. O, punta naman tayo kay Chua. Tanginan to si Chua. Tanginan to si Chua. Gago eh, no? Nagpatayo ng building ang puta sidewalks. Tapos wala pang walang building permit, walang construction permit, no? Ay, Diyos ko po si Chua. Tapos, ang grabe siya bumatikos kay BP Sara, yung sabi niya, corrupt daw si BP Sara, no? Yung corruption. Grabe to si Chua. Tapos siya pala may ginagawang kabalastugan ng puta. Kaya sabi ko sa inyo, no? Kapag ang isang congressman mahirap, katulad ni, di ba, ni Stella, di ba? Buti na lang natalo, hindi na siya congressman ngayon. Kapag ang isang congressman is yung before and after niya magkaiba, wala na, yumaman na yan dahil sa pagiging politiko. 'Di ba? Kaya 'di ba yung advice nga ng ng sino ba 'yon? Yung lolo, ewan ko, na pumasok sa politika kung gusto mong yumaman. Totoo naman yan eh. Meron ngang isa 'di ba? Grabe siyang mambatikos, tapos ano lang pala siya, live-in partner lang siya ng isang congressman. Kapag itong congressman na to is corrupt, damay rin siya yan, kaya siya mayaman, nagsasabi siya may mga business siya, di ba? Kasi ano siya jowa niya yung congressman eh. Wala namang congressman na hindi mayaman. Lahat ng congressman mayaman, di ba? Ganun lang yun. Kasi, kahit nasabihin nung nagsuwalat siya and everything about Bongbong Marcos, nandiyan pa rin yung nag-research nga ako about sa kanya eh. Di ba? Ayoko lang kasing mayari tayo. Basta lang. Walang mahirap na congressman. Kaya, yung mga ibang babae is kumakapit talaga sa mga politiko kasi nga, yumayaman sila. Kasi nga, walang mahirap na politiko. At ang mga politiko talaga, may 1 and 2 and 3 yan sila. Diba? Kaya pag ikaw naging girlfriend ng politiko, swerte mo na. Kasi yayaman ka talaga. Ganun yun. Sus. Pa-eklabu. Na case yung marami siyang business, nagja-travel around the world siya dahil sa business niya. Jowa mo, congressman eh. May mahirap ba na congressman? Walang mahirap na congressman. Lahat ng congressman yung mayaman, lahat na pagtiwali. Ganun lang yung guys. Etong si Chua, ang grabe mambatikos kay BP Sara, tapos siya pala may ginagawang kagaguhan eh, no? Buti na lang, no? Buti na lang mo si Mayor Isko yung nanalo. Tanginan to si Mayor Honey, no? Ex-Mayor Honey. Pinayagan niya. Magkano kaya pinagkikita ng mga to, no? Sa building na yan. Grabe. Brimo, sidewalk, ginawang building, ginawang barangay hall. Saan ka nakakitang ganyan? Matindi tong si Chua. Mambatikos kay BP Sara, pero siya pala may ginagawa mga kababalaghan. Ay nako, wala ka talagang maasahan eh, no? Sabi ko sa iyo eh, totoo yung kasabihan, bago ka mambato ng bato sa kapwa mo, make sure na hindi babalik sa iyo yung bato na binato mo. Tama ba yung kasabihan? parang kasabihan ko lang yun eh. Kasabihan ko lang yung guys ha, na bago ka bumato, bago ka mamuna ng mga pagkakamali ng iba, make sure na wala kang pagkakamali. Di ba? Ganon. Si Chua, ng bato na kinig kay Tamba, ayan tuloy. Nag-bounce back sa kanya yung mga pinagsasabi niya, no?
nag-bounce back talaga sa kanya. O, ang bilis, di ba? Kaya maniwala kayo guys sa karma. Digital talaga yung karma. You never know kung kailan siya mag-ano, pero mabilis. Yan ang tawag na mabilis ang karma. O, di ba? Yan. Si Chua, tangina to si Chua. Ang mukha ni Chua, stress na eh. Pag sa press con niya, no? About sa impeachment ni VP Sara, stress na talaga siya, no? Sabi, hindi niya siguro iniisip niya, ayoko na to ituloy, ayoko na to ituloy, naiinis na. Ganyan siguro si Chua. Kasi yung mukha niya, stress na eh. Inang yan. Okay guys, dito naman tayo sa sabong kay Boying Remulla. Ina to si Boying talaga, yung pakuliw nito eh, no? Yung nahukay na buto. Ina, uli. Uling, ano yung sinunog, tapos tsaka tinapon. Kahit naman, alam mo, sa totoo lang noon, kung ganong klase yung pagkasunog ng buto, ano na yun, durug-durug na talaga yun eh, no? Tapos, yung pagkatapon nila sa lake, yung mga buto na yun, sana kahit papano, kasi years na yun eh, 4 years na, sana kahit papano may mga lumot-lumot na yun, may mga talaba na yun, or something na pinagtirahan na yun ng isda, di ba? Mga ganong bagay ba? Kasi, tsaka napupunit yung sako, di ba, katagalan. So, yung dapat yun, meron ng mga ano yun, may mga tumutubong something na yun doon, di ba? Or, sabihin na natin, mga yung seaweeds. Yung para sa akin, I'm not expert, no? Hindi ako eksperto sa mga ganyang bagay. Pero, kasi tignan mo guys yung kahoy nga, pag nilagay mo sa tubig, di ba, sa dagat, pag nilagay mo sa lake or sa dagat, di ba, nagiging brown, tapos may mga tumutubong mga parang, ano ba yung tawag doon? Parang yung malilit na talaba, barnacles ba yung tawag doon? Parang ganun ang dating, no? Ganun. Tapos kapag pag inulubog mo naman at matagal na sa ilalim ng tubig, yung mga burak-burak nun, di ba, nasasapawan ng burak-burak, syempre lake yan. Lake yung sa Taal. O ano yung nun, ano yung sa ilalim nun? Syempre mga yan, parang burak-burak, mud, mga yan, di ba, putik. Di ba, napakan nila yung lupa nga nung inaapakan nila, umaangat, tapos nagiging kulay brown yung tubig O, di ba, dapat yung pag-angat nila, dapat yun may putik-putik pa kasama. Siyempre kasi lumulubog yun. Pag lubog, sabi nila may pabigat pa yon. Siyempre lulubog yun, but matatakpan yun ng lupa-lupa or something dun sa ilalim, di ba? Ganun kaya yun. Pag mabigat yung, hindi rin nag-iisip to si Boying. Yun yung sa akin lang, mababaw na opinion ko lang. Lahat to guys, mababaw na opinion ko lang. Di ba? Doon naman tayo kay Risa. Tapos na tayo dyan. Alam mo, hindi pa tayo tapos sa sabong. Meron ako nakitang articles na si Atong Ang tsaka si Gretchen, sabi, excuse me, sabi na hold daw sa airport kasi balak lumabas ng bansa. Na-hold daw sa airport. Totoo kaya yun? Baka fake news na naman yun, no? Baka old picture tas ginawaan lang ng issue. Ayun. Alam mo yung isabong na yun, meron nga ako napanood na vlogger, sabi, i-connect kay Duterte. Hindi, napanood ko talaga si Boying. Dun sa interview niya. Sabi ni Boying, parang connected sa mga matataas na opisyal, mga ganyan. Tapos, connected din sa war on drugs ni Duterte. Nak ng puta to si Boying, mamamatay na lang talaga. Lapit na to sa hukay si Boying. Panood ko yung video niya, kadiri, yung tumutuloy na away. Tumutuloy na away niya guys. Totoo kaya yun o baka lang yun, editing lang yun. Edited lang yun. Kadiri, tumutulong lang. Tapos pinupunan siya yung mga tumutulong na away ni Boying. Hello? Kadiri. Tapos i-connect kay PRD, no? Hindi na sila naawa kay PRD na nakakulong na nga.
Diyos ko, hindi na nga ako makain sa kulungan, tapos kukonek niyo pa tong isabong yung sabong mga biktima ng sabong. Diyos, sinasaktan lang nila uli yung mga biktima, mga pamilya ng nabiktima ng sabong no. Sinasaktan lang nila uli, tapos walang kakahinat ng tong imbestiga nila. Yung katulad sa Muntinlupa, di ba? Yung chinek nila yung ano ba yung tawag doon? Na ano rin silang mga buto, kaya pala buto ng hayop ang putang ina. Tapos talaga si Boying no. Alam mo ito guys, yung administrasyon talaga ni Marcos no. Pag ang leader talaga gago din yung mga ano niya no, mga tauhan niya. Mga gago at saka sinungaling. Tangina to si Claire Castro, mayayari na naman to si Claire Castro sa briefing niya. Wala na kasi si Eden Santos nandun pa yata pero hindi na siya allowed yata magtanong-tanong Sayang, sana maganda yung nito kay Eden Santos. Siguro sabi niya, Yusek Claire, gaganyan siya. Ano po masasabi niyo dun sa report ng LA about kasi dininay niyo na to dati, sinasabi niyo fake news si BP Sara. So anong masasabi niyo ngayon na may lumitaw na ganitong report na ganyan-ganyan? Ano kayo sasabihin ni fake news ang LA news? Fake. Ano ba yan? Ano bang yun? Tangina talaga Gusto ko teka lang. Ano bang yun? Anong news yun? Nasa cellphone ko yun saglit. Nasa cellphone ko yun Sinave ko yun Ano bang yun? Nasa na ba yan? Agi, nasa isa kong cellphone. Wala din news. Tantoco. Paolo Tantoco. Okay. News. Yun, LA Medical. Okay, LA Medical Examiner. Yun. Ayon sa Manila, the Los Angeles County Medical Examiner confirmed that Rustan Commercial Corporation, RCC Executive Paulo Pawi Tantoco died from cocaine use. Yun. Sabi na naman ni Claire. Fake news po ang LA, Los Angeles County Examiner Chubachenes. Sasabihin naman ni Claire. Wala pong katotohanan yan, pero pag may details na po ako, sasabihin ko po sa inyo. Sasabihin ni Claire. Ay, Diyos ko. Sa sobrang dami ng mga issue sa Pilipinas, maano ka na lang, ma-amaze ka na lang sa mga kagaguhan ng natin, sa gobyerno natin Mga kagaguhan, ma-amaze ka na lang talaga Ngayon, di ba? Si Chuba problemado. Paano? Pinapa-explain sila nung Supreme Court. Si Dilima, Epal pa sabi ni Dilima. O daw, yung parang, ba sabi nila, may nakita ako picture nun Nasa ko lahat kasi. Sabi sinabi si Dilima about sa Supreme Court Ma-amaze ka na lang sa mga nangyayari sa Pilipinas, sa gobyerno natin. Ma-amaze ka na lang kasi lahat ginagawa ng gobyerno natin para baliktarin lahat ng mga balita against sa kanila. 'Di ba? Binabaliktad nila, tapos ang galing nila ang galing nilang mag-reverse ng mga Natutuwa ako sa gobyerno natin. Yung mga news sa kanila na against, pinapalabas nilang mga fake news. Iba. Mga AI, fake news, diba? Yan yung mga palabas na natin Si Claire Castro Alam mo, sa totoo lang guys, si Claire Castro, wala nang choice yan Kung siguro deep inside may regrets na yan kung bakit siya umuo sa trabaho niyang yan. Kasi tingnan mo,
During sa vlog niya before, talagang grabe magbati ko siya sa mga Marcos, di ba? Grabe pumunayan. Tapos marami siyang views. Ngayon, yung views niya lahat galit sa kanya. Binubuse siya kasi galit sa kanya. Walang Diyo. Matindi talaga yung ngayon, ang gobyerno natin matindi. Tapos pupunta si Marcos tsaka yung First Lady sa United States. Galit si Trump sa di ba, sa drugs. Ano kaya mangyayari niyan? Ano kayang pupuntahan nila? Makikipag-meet kaya sila kay Trump? O pupunta sila sikasuhin nila yung kaso ni First Lady? Na? Siyempre may yan, may mga pa yan, hearing or something. I don't know kung ano mangyayari. Ay. So, yun lang guys, ang mababaw na opinion natin. Natutuwa ako kay Mayor Isko kasi bilis kilos talaga siya. Hindi nagkamali ang mga Manileño na iboto siya, na ibalik siya sa kanyang pagka-mayor. Kasi the best yung ginagawa niya talaga. May future ang Manila na maging number 1 na naman. Sa kalinisan, sa safety, sa turismo, yan. Di ba? Kaya, Mayor Isko, God first, bilis kilos. Okay guys, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel to reach the 2,000 subscribers. And once again, Boss Dan, aka Brothers Travelers channel, maraming salamat po sa pag-subscribe at pag-endorse nyo sa akin, sa pag-invite nyo sa collab. Very soon po, makikipag-collab po ako sa inyo pag nag-start na po akong mag-vlog. At this moment po is pinag-aaralan ko pa po yung sistema ng live tsaka yung ano ba yun? StreamYard. Yan. Pinag-aaralan pa po yun, Boss Dan. In the future po, mag-accept ko po yung collaboration sa inyo. At this moment po, maraming salamat po sa pag-subscribe sa akin. Kahit papano po, na-recognize nyo ko sa aking mababaw na opinion about politics. At siguro ko po sa inyo na forever Duterte supporter po ako. At Iskonian po ako, solid. Yan, solid po ako. Hindi po ako nabudol kasi 2016, si Tatay Digong na po yung sinusuportahan ko, si Mocha Uson, tsaka si Boss Banat Bay. Yan po yan talaga yung sinusuportahan ko. At si Isko po ang sinusuportahan ko rin. Si Iskonian forever po ako. Yun po. Salamat po kay Spencer, Boss Dan, salamat po sa pag-subscribe sa akin. This is Chris TV PH. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channels. Bye!